Noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, sa isang mundong pinaghaharian ng mga lalaki sa larangan ng agham, may isang babaeng tahimik pero matatag na tumindig sa gitna ng kadilaman. Siya si Marie Curie, isang babaeng hindi lang matalino, kundi puno ng determinasyon at pagmamahal sa kaalaman. Ipinanganak si Marie sa Poland noong 1867, sa panahong hindi pinapayagang makapasok sa unibersidad ang mga kababaihan. Ngunit hindi naging hadlang iyon sa kanya. Lumaki siyang mahilig magbasa, mag-obserba, at magtanong. Sa ilalim ng lamparang gas, gabi-gabi siyang nag-aaral. Sikreto sa lahat, naglalakbay siya sa mundo ng siyensya, gamit lamang ang kanyang mga libro at imahinasyon. Sa kanyang pagtanda, lumuwas siya patungong Paris, France. Dala ang pangarap na makapag-aral sa Sorbonne University. Doon, sa kabila ng pagod, lamig at gutom, siya'y nagsikap. Madalas wala siyang pambili ng pagkain. Minsan, isang pirasong tinapay na lang ang kanyang hapunan. Pero hindi siya sumuko. Dahil sa kanyang pagsisikap, naging isa siya sa pinakamahusay na estudyante sa kanilang unibersidad. Doon din niya nakilala ang lalaking magiging katuwang niya, hindi lang sa buhay, kundi pati sa agham, si Pierre Curie. Magkaiba man sila ng pagkatao, pareho silang may isang layunin, ang tuklasin ang mga lihim ng kalikasan. Nagsimula silang mag-eksperimento sa isang kakaibang mineral na tinatawag na pitch blende, isang itim na bato na may likas na radiation. Noon, kakaunti pa lang ang alam ng mundo tungkol sa radioactivity at karamihan ay iniugnay lang ito sa elementong uranium. Pero si Marie, napansin ang isang misteryo. Ano itong kakaibang lakas na lumalabas mula sa pitch blende na mas malakas pa sa uranium? Tanong niya. Hindi siya mapalagay. Sinimulan niyang durugin ang mga bato, pakuluan ang mga ito, ihiwalay ang mga sangkap. Paulit-ulit araw-araw sa loob ng 2 taon. Sa isang lumang laboratorio na halos parang kubo, walang sapat na kagamitan, walang ventilation at punong-puno ng alikabok at usok, doon sila nagtrabaho. Minsan halos bumagsak na si Marie sa pagod. Ang kanyang mga kamay namamaga sa mga kemikal. Ang kanyang katawan humihina sa paulit-ulit na pagkalantad sa radiation na noon ay hindi pa nila batid na mapanganib. Pero sa bawat patak ng pawis, sa bawat gabi ng pagtitiis, mas lumalalim ang kanilang pagkakaintindi sa bagay na gusto nilang tuklasin. At dumating ang araw na iyon, ang araw ng liwanag. Sa isang maliit na lalagyan, napansin ni Marie ang isang malaberde at kumikislap na ningning. Isang uri ng liwanag na hindi pa nila nakita kailanman. Isa itong bagong elemento, isang sangkap na may sariling liwanag, may sariling enerhiya, may kakaibang kapangyarihan. Pinangalanan nila itong radium, mula sa Latin na radius. Ibig sabihin ay sinag o liwanag. Hindi nagtagal, naging pambihira ang tagumpay ng mag-asawang Curie. Sunod nilang natuklasan ang polonium, isa pang bagong elemento. At noong 1903, ginawaran sila ng Nobel Prize in Physics, ang kauna-unahang babaeng tumanggap ng ganitong karangalan. Ngunit kahit sa gitna ng pagkilala, nanatiling mapagkumbaba si Marie. Hindi siya yumaman, hindi niya pinatentahan ang kanyang mga tuklas. Naniniwala siyang ang agham ay para sa sangkatauhan, hindi para pagkakitaan. Pagkaraan ng ilang taon, muling tumanggap si Marie ng Nobel Prize, ngayon naman sa chemistry. Siya lang ang tanging tao na ginawaran ng 2 Nobel sa magkaibang larangan ng agham. Isang tagumpay na hindi matatawaran. Ngunit gaya ng lahat ng liwanag, may kabuntot itong anino. Dahil sa labis na pagkakalantad sa radiation, unti-unting humina ang kanyang katawan. Nagkaroon siya ng mga sakit sa dugo at sa huli, siya'y pumanaw noong 1934. Ngunit sa kanyang kamatayan, iniwan niya ang isang pamana
na hindi kailanman maglalaho. Ang kanyang mga tuklas ay naging pundasyon ng modernong medisina, mula sa paggamot ng kanser gamit ang radiation hanggang sa pag-unawa sa kalikasan ng atomo. Ang kanyang buhay ay patunay na ang liwanag ay hindi lang nakikita sa mata. Minsan ito'y nagmumula sa loob, sa puso ng isang taong handang magsakripisyo para sa ikabubuti ng iba. Si Marie Curie ay hindi lang isang siyentipiko. Isa siyang rebolusyon